Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 21 tripulanting Pinoy na sakay ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Magsasagawa naman ng search operation para sa isa pang nawawalang Pinoy ang mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. On behalf of my crew, papasalamat po ako sa Kapal. Emosyonal habang nagpapasalamat si Christian Domarique. Isa siya sa 21 tripulanting Pinoy na ligtas na nakauwi sa bansa kanina. Si Domarique ang kapitan ng barkong MV Tutor na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea noong June 12. Kwento niya, papunta sa India ang kanilang barko nang mamataan ng isang speedboat alas 9 ng umaga noong araw na yon. Inakala raw nilang fishing boat ito dahil may nakita silang tao. Pero nang makalapit sa kanilang barko, nadiskubre nilang dummy ang mga ito. Sobrang bilis po niya, lumiko po siya, tapos sinabol kami. Pagdikit po sa barko, yun po, sumabog na po. Yung unang pagsabog, siyempre pakiramdam namin, yung takot na takot. Nabingi raw sila sa lakas ng pagsabog. Kita naman sa kuwang ito ng kapwa tripulante ang pinsala dulot ng pagsabog. Bandang 1:00 naman ng hapon, inatake sila ng drone. Nang bilangin ng mga sakay ng barko, doon nila na lamang nawawalang isang tripulante sa engine room. May naghanap na sa kanya, so sobrang bilis ng pangyayari, malaki po yung butas ng barko sa engine side. Ginawa po namin lahat ng paraan na hanggang pag-alis po, before po kami umalis, chinek po namin kung gusto namin, kung lumutang man lang yung bangkay niya, makuha namin. Pero wala po kaming nakitang lumutang. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagsasagawa ng search operation sa nawawalang tripulanting Pinoy. He is missing, he has not been found, and he has to be searched before we can make conclusions. Dalawang separate operations ito. Yung immediate na pagsagip ng 21 to get them out of harm's way, and then yung search operation dito sa ating nawawalang tripulante, which we understand will also entail a salvaging operation for the ship. Bagamat ligtas na, trauma naman ang inabot ng mga tripulanting Pinoy. Yun nga, sabi ko sa iyo, pag may kumalabog lang, yung nasa Bahrain kami, yung kasama naming OFW na babae, kumalabog lang yung maleta niya natumba. Lahat kami lingunan eh. Ganon po kami ka-trauma ngayon. Pag may konting kalabog lang. Kaya nga, yun nga, siguro magpahinga muna kami ng mga ilang buwan. Isinailalim na sila sa medical examination. Nakatanggap din ang bawat isa sa kanila ng tulong pinansyal na higit 200,000 pesos. Galing yan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito na ang ika-4 na pag-atake sa mga barkong lula ng mga tripulanting Pinoy sa Red Sea mula noong November 2023. Una na riyan ang MV Galaxy kung saan 17 Pinoy crew nito ang nabihag. Ang mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga barkong dumadaan sa Red Sea ay bilang pagsuporta nila sa Palestine sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas. Kasunod naman ang insidente, pinag-aaralan ng Department of Migrant Workers kung kailangan ba ng total deployment ban sa mga barkong dadaan sa Red Sea. Sa ngayon, may direktiba sa mga ship owner na iiwas sa Red Sea ang ruta ng kanilang mga barko. May right to refuse policy rin kung saan pwedeng tumanggi ang tripulanting Pinoy. Ayon sa record, may consent ng seafarers, no? But we want to look at that closely, kung paano isinagawa yung consent, number 1, and number 2, kung paano tinupad ng ship owner yung mga regulasyon. We want to review the current policy and see how else we can make the policy stronger. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.